Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding the next half of December. Aries, first message po ninyo, the orator. Ayan, communication, confidence. So, baka ano to, invitation ito para sa iyo, no, na maging confident ka, sa pag-express ng sarili mo, maging confident ka sa pagsasalita, yung ganon. Kasi, baka ano kayo, minsan siguro nasa shy kayo na magsabi ng kung ano man ang inyong nararamdaman. Baka nasa shy kayo na express yung sarili ninyo, kaya kailangan dito na maging confident ka to speak your truth, 'di ba? Dahil napakahalaga, 'di ba, ng communication sa kahit anumang uh, bagay, no, sa buhay natin. Alright? Para maipaparating natin yung isip, kung ano yung laman ng isip natin at damdamin natin sa ibang tao. Okay? Maaari din na meron ditong paparating na communication, correspondence, sulat, email, tawag, mga ganon. Kaya pay attention as well sa mga communication lines ninyo para hindi ninyo ma-miss kung ano man ang mga ano na ito, ano man ang mga correspondence na ito na paparating. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. We have restriction. Ayan. So, ayan. Baka ang iba sa inyo, no? Kaya kayo parang walang confidence sa pag-express ng sarili ninyo, pag-express ng mga nararamdaman ninyo. Kasi baka feeling ninyo you are restricted. Baka there are some people, no, na nagaano sa inyo, nagpipigil, no? Na sabihin ninyo or express ninyo kung ano yung totoo ninyong saloobin or totoo ninyong iniisip, no? Maaring ganon. So, baka merong restrictions. So, ang iba din sa inyo, maaring hindi lang related sa communication, yung restriction na to. This could be, baka merong pumipigil sa iyo na gawin, no? Kung ano ang gusto ninyong gawin, merong pumipigil sa iyo na tuparin kung ano man yung mga pangako din ninyo sa sarili mo or kung ano yung mga pangarap mo, So, what else? We have Four of Swords, Aries. This is the time that you need to rest, no? This is about rest, relaxation, 'di ba? Pwedeng pagod na kayo, no? Pagod kayo physically, mentally, emotionally, spiritually. Maybe you are tired. Probably then pagod na kayo of being restricted, no? Maaring ganon. Kaya ano na kayo, isipin na ninyong mabuti what is your next thing to do dito, kung kakawala na kayo sa restriction na to or what, 'di ba? At saka magpahinga, importanteng magpahinga kayo para maka-replenish kayo ng lost energy ninyo. Importante na mag-relax din kayo kasi kailangan natin yon, tao lang tayo. Always remember na kailangan natin na mag-recharge. Kailangan natin na palakasin muli, no, ang ating pangangatawan, alagaan ang ating kalusugan. Okay? So, what else? We have Three of Wands. Ayan. So, siguro, kailangan talaga ninyo na magpahinga na, gather your strength, no? Gather your vitality back. Kasi, lalo-lalo na, ano na to si Three of Wands, implementation stage. Maaring yung mga plano na ninyo in the past, baka ngayon magkakaroon na kayo ng pagkakataon na gawin yan, simulan, isa katuparan na yan. Kaya, importante na malakas kayo. Importante na you have that strength, okay? Para nang sa gayon, magawa ninyo ito.
Alright? There is also travel energy rito. So, maaaring kayo ay magta-travel. Maaaring kayo ay aalis, no? May pupuntahan, something like that. Okay? So, mag-iingat kayo. So, we have Hierophant. Ayan. So, pwedeng iba sa inyo is going to be a mentor. Baka kayo ay isang mentor, pwedeng isa kayo yung spiritual guide, spiritual counselor, mga ganun, no? Possible din na baka kayo yung kailangan ng isang tao na katulad ni Hierophant na mag-aano sa inyo, na makakapag-advise sa inyo. Maybe you need someone na katulad ni Hierophant na pwedeng magbigay sa inyo ng advice, magbibigay sa inyo ng guidance, ng illumination, 'di ba? Maaaring you're going to reach out to someone na katulad niya. So, what else? We have the Emperor. This is stability, Aries. This is your energy. So, pwede na from here on, you are going to make diskarte, 'di ba? To establish, 'di ba? Kung ano man yung mga major areas of life ninyo, katulad na lamang ng money, career, and finances ninyo. Baka ngayon yung time, no, na mag-i-establish na ninyo kung ano man yung financial empire ninyo, 'di ba? Financial security and stability for the long term, yung ganon. This is also about organization, ano. So, maaari, no, na hindi lang din ito physical space na yung organize niyo, but maybe you're going to start as well to organize, 'di ba? Your thoughts, your feelings, 'di ba? Your emotions, kasi baka kayo ay may kaguluhan sa isipan na nangyayari, confusion, mga ganon, 'di ba? So, makakatulong, no, yung Four of Swords energy, yung pagpapahinga ninyo. You can do some kind of introspection and contemplation on that as well. So, makakatulong yan din sa inyo, 'di ba? Para na magkaroon kayo dito ng time para maano ninyo, mapag-isipan mabuti kung paano ninyo gagawin ang pag-organize, diba? Ng thoughts, ng feelings, emotions ninyo. Okay? Promotion is also possible dito para sa iba sa inyo. Sa trabaho, baka kayo may ilalagay na sa managerial position. Pwede rin na kayo ay magkakaroon na ng anak, no? Baka kayo ay maging isang tatay na, 'di ba? So, congratulations. So, we have Judgment. Ayan. So, Judgment is, there is awakening, self-realizations dito. So, you know what? Yung Four of Swords energy, yung pagpapahinga ninyo na yan, yung taking a break, para sa sarili ninyo is going to play a significant role in your life at this time. Marami maaapektuhan ng maganda in a positive way, no, yung pagpapahingang yan. Kasi dito marami kayong marirealize. There are going to be a lot of personal discoveries na pwedeng mangyari rito. Pwede rin na magkakaroon kayo ng magkakaroon kayo ng enlightenment, 'di ba? A greater awareness, deeper understanding of your situation, of your past, yung ganon. Kasi maaaring meron kayo ditong sitwasyon, na nangyari na in the past, no, at bumabalik, nagre-resurface sa ngayon. Kaya maaari din na yan ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ngayon, i-address nyo na, kasi maaaring concern yan, maaaring problema yan, na paulit-ulit na bumabalik, no? So, maaaring sa pag-resurface ng sitwasyon na yan, maybe panawagan yan sa inyo na kailangan mo na itong i-address, kailangan mo na itong ayusin sa ngayon para matapos na, hindi na yan balik ng balik. Okay? Knight of Wands. Okay? Follow your intuition. Okay? Pakinggan mo yung inyong intuition, yung inyong gut feel para matulungan ka, no? Na magabayan ka ng universe kung saan ka papunta. What's the next thing that you need to do? What should be your priorities? 'Di ba sa ngayon? Kasi din ito si Knight of Wands, by the way, meron din itong travel energy, So maybe you're also going to travel, and
maaring magmamadali ka dito sa gagawin mo. Kasi fast-moving energy din ito. So, maaring magmamadali kang magdesisyon, magmamadali kang mag-isip, magmamadali kang ayusin ang mga dapat ayusin. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.